Lahat, tayo po muli ay magkakatagpo sa pag-aaral na salita ng ng Diyos. Gaya po ng aking ipinangako sa inyo na itutuloy po natin yung pag-aaral tungkol sa eschatology. Ano po? Kasi nga po sabi kong, lagi kong madalas sa sinasabi, study ng pag-aaral sa eschatology ay it is a very hypes. Ano ho? Malaking usapin, ito yung issue sa buong mundo, maging sa Pilipinas ay pinag-uusapan ang rapture o yung maging end times. At maraming kumakalat na balita ng mga kabataan ay nananaginip na, ang mga matatanda ay nakakakita na ng mga pangitain patungkol sa rapture or end times. Ano? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa end times, hindi po siya rapture. Ano ho? Ang pamagat po ay Sign of the End Times. Saglit tayong manalangin at humingi po tayo ng patnubay sa Diyos upang maintindihan natin at maunawaan natin ang mga salita ng Diyos na ating aaralin. Amang banal, salamat po sa hapong ito na kami ay muli mag-aaral ng iyong salita. At walain mo ito, O Diyos, at maunawaan namin ang iyong mga aral at mga darating na panahon. Salamat po, Diyos, sa iyo, sa sinabi mo sa iyong salita na hindi kami iwanan, hindi kami pababayaan, at ipapaalala sa amin ng mga bagay-bagay patungkol sa iyong salita. Salamat po, Amang Banal, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po. No? Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Mateo 24, beginning verse 6 hanggang 8. Ito pong sabi, makaririnig kayo ng alingangaw ng labanan at ang mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mga bagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat magkikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Ang sabi, ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang daw po ng paghihirap. Okay. Ang sabi po sa English version, ganito pong sabi, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdoms against kingdom, and there shall be famines and pestilences, and earthquakes, and in diverse places. All these things are the beginning of sorrows. Okay. Ang Panginoong Hesus ay tinanong siya ng mga alagad, no? Sabi ay, kailan mangyayari ang muli mong pagbabalik, no? Yan po ay mababasa natin sa verse 3, no? Hanggang verse 5. Sabi diyan, ang tanong ng mga apostol, kailan mangyayari at magaganap ang muli mong pagbabalik, ang muling pagpakito? Sabi ng mga Panginoon, ng mga apostol, mga disipulo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, such things must happen. Talagang magaganap ang mga bagay na ito. Ano yung magaganap? Digmaan, no? Labanan ng bansa sa kapwa bansa, at kaguluhan, kingdoms against kingdom, at mga lindol sa iba't ibang dako. Di ba ito po ay nagaganap na sa ating kapanahunan ngayon? Sabi, pag nakikita nyo na nagaganap na ito, ay malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ang isa sa mga signs na palatandaan, sinabi pa rin po ng Panginoon na kapag nakikita nyo ang olive tree, yung fig tree,
kapag ito ay nagdadahon na at nagkakasanga na, no? Ito ay palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Sino bang tinutukoy na fig tree? No. Ang fig tree po ay symbolizes po siya. Siya po yung Israel. No. Napulfilled na ho yun noong May 14, 1948. Yung Israel at tinutukoy pong fig tree sa Biblia ay nagbalik na, tinawag na ho silang isang bansa, isang estado. So, yung sinabi ni Kristo Jesus noong 1948 ay na-fulfilled na ho. Anong sabi? Such thing must happen. Talagang magaganap ang mangyayari sa Israel. Ano ibig sabihin po rito ng must? M-U-S-T. Such thing must happen. Ang translation po nito ay sa ibang salin po ay insisted. Insisted, ibig sabihin na pilit itong magaganap. Magaganap at magaganap. Hindi pwedeng ipagpaliban. Kaya lang sa takdang panahon, sa panahon ng sinabi ni Kristo. Ibig sabihin ng M-U-S-T, must. Kailangan maganap. Ano? Must happen ang mga bagay na ito. And Jesus Christ insisted. Kailangan maganap ito. Kasi kung hindi ito maganap, mga kapatid, ay walang second coming. Walang rapture. Kaya must, M-U-S-T. Kaya insisted, ano ho, talagang magaganap. Whether we like it or not, alam nating magaganap ito. Alam ni Kristo magaganap ito. At kailangan itong isakatuparan ni Kristo. Darating siya. No? Kasi lahat naman ng prophecy patungkol kay Kristo ay naganap. Lalong-lalo na yung si Kristo yung dumating, ano, ipinako sa cross, no? Isinilang muna, pinako sa cross, namatay, inilibing, nabuhay, at nangako muling babalik. Naganap na ho yung fulfilled na yun. At naganap din yung tanong ng mga disipulo, kailan po ba magaganap ang mga pangyayaring ito at nang muli ninyong pagbabalik? Kailangan maganap ang alin? Makarinig kayo ng digmaan at mga digmaan at mga kaguluhan, bansa laban sa kapwa bansa, famine, pestilences, kagutuman, ano, mga salot. Ano ba yung nangyayari sa atin? Kabi-kabila ng digmaan, gabi-gibila, gera, kabila-kabila, kagutuman. Salot ho yan, di ba? Mga lindol. Okay. Sabi ng verse 8, all these are the beginning of sorrow. So, malinaw po yan na sinasabi ho ng Panginoong Jesucristo. Kaya pumapasok na ho tayo sa end times prophecy. Nalalapit na, no? Kaya banaag na ho, ang dami na ho nakaririnig, nananaginip. Again, sasabihin ko uli, it is very hypes. Pinag-uusapan na, saan man dako sa daigdig na ito. Pinag-uusapan ang rapture and second coming. Notice po, magkakaroon po ng two major war happening in Israel. These two major war happening in Israel, ito po yung tinatawag na this is the Gog and Magog war. Ano po, may prophecy ho sa Biblia na kapag natuyo na yung ilog ng Euphrates, ano, ito po ay isa rin sa palatandaan. Kung kayo po ay nakikinig ng balita, ito po ay natuyo na. Bakit ito natuyo? Bakit ito pinaprophecy? Kasi dito po dadaan, dito po magaganap yung Gog and Magog war. No? Doon po. Kaya sa panahon natin, ibinabalita na ho yan, tuyo na. Naganap na. No? Prophecy fulfilled. Okay.
Battle of Armageddon sa Revelation chapter 6. Magkakaroon ng Battle of Armageddon talaga. Ano ba yung Battle of Armageddon? Ito po ay labanan ng mga banal at ng hindi banal. Pero salamat tayo sa Diyos, hindi na natin ito aabutin kasi sa tribulation saint ito magaganap, mangyayari. So bago magkaroon ng Gog and Magog war, no, sa Israel, ni-rapture na ho tayo. Kaya hindi na ho natin aabutin itong Battle of Armageddon. Pero ito na po ay propesya, no? Palatandaan na inihahanda na ang daigdig sa malakihang gera. Ito nga pong Gog and Magog. Okay, magkakaroon na po. Gog and Magog war sa Revelation chapter 20 po, mababasa po natin yan. Yan po yung tinatawag na the final revolt, no? Ang pinakapinali ng pag-aaklas ng Antikristo. Kasi pag siya naghari na sa daigdig na ito, sa millennium, ay alam niya itatapon na siya sa impyerno. Maiksi lamang po yung panahon na yun, no? And then magkakaroon po ng 1,000 years na paghahari ni Kristo sa daigdig na ito kasama ang mga banal. At muli pakakawalan si Satanas pagtapos po ng 1,000 years at manggugulo uli siya at marami na namang madadaya. So parang repeated history po yan, mga kapatid at mga magulang. So yung po tinatawag, no, the Battle of Armageddon, magaganap po yan sa tribulation period. Yung Gog and Magog war, yan po ay yung final revolt ni Antikristo, no, ni Satanas himself. Maglalaban, lalabanan niya ang mga banal, yung mga tribulation saint, no? Yan. Ang tanong po ay, bakit kailangan natin bantayan ang mga gerang nagaganap na ito? Sabi ko sa huling tinalakay natin noon, kung Kristyano ka, dapat nagbabantay ka sa mga nangyayari sa Israel, sa mga balita sa Israel. Kasi ang Israel po ang sentro ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sila ang sentro ng rapture. Kung wala ang Israel, walang second coming, walang rapture. That's why we study kung ano nagaganap sa bansang Israel. Dapat aware ka ho rito bilang Kristyano. Okay, no? Not to prepare us, kasi inihanda na tayo ng Diyos sa mga bagay na yan. Kundi, para huwag tayong maging ignoramus o ignorance sa mga nagaganap sa ating kapanahunan. No? Don't be ignorance of our days. Huwag ho tayong magbulag-bulagan. Makita ho natin. Kaya may panahon pa para ipangaral ang salita ng Diyos doon sa mga maliligtas pa. Kaya panahon na para lahat tayo po ay magpagamit sa Diyos. Mangaral ang salita ng Diyos. Okay. So, ang tanong ko kanina ay, bakit kailangan bantayan natin ang mga gerang nagaganap sa bansang Israel? Kasi Israel is the center of the prophecy. Ang Israel po ang sentro raw po ng prophecies of the second coming. Okay. This will happen in the millennial kingdom. Yun po yan. Kaya, let's watch the news. Bantayan natin ang balita sa Israel. Pag ito ay ibinalita na, ito na ang second coming. Okay? So, yan na po yung ating madalas kong sinasabi na kapag ito ay naganap na, nangyari na, ayan na, Israel na. Magkakaroon na ng second coming. Bigyan ko po kayo ng the overview. Israel wins in every war. Yung palaging labanan ng gera o ginigera ang Israel ay lagi silang nananalo.
Take note po mga kapatid, mga magulang, ang Israel po ay hindi sila nanggigera sa una pang panahon. Hindi sila nanggigera, sila ay ginigera, nananahimik ko sila, ginigera ho sila ng maraming bansa. Yun po yan. Ang unang gera ho na kanilang kinasangkutan po ay yung 1948. Ito nga po yung itinatag ang isang bansang Israel. Isa nga ho tayo sa bumoto, Pilipinas, na maging bansa ang Israel. Noong 1948, nagkaroon po ng 15,000 Arabs were killed. Kasi po ninyo, katatayo lang ng bansang Israel, katatatag pa lamang ng bansang ito. Ibig sabihin, mahina pa sila. Pero nanalo sila sa labanan. Alam niyo nangyari? 15,000 Arabs were killed. Sino ninyo, no? Bakit ito nangyari? Patunay na ito, ang Diyos ay kasama o sumasama sa Israel. Pinagtanggol sila ng Israel. Hindi naman ang Israel ang bida na makita doon sa labanan o sa pagiging isang bansa nila. Ang bida ron ay ang ginawa ng Diyos. Napakaliit lang po ng bansang Israel. Could you imagine? Tinalo niya ang Arabs noong 1948, unang gera ho. Again, 15,000 Arabs were killed. According po ito sa aking pag-aaral, no, pagbabasa at mga balita. Noong naman 1967, ito po yung tinatawag na 6 Days War. 25,000 Arabs were killed again. Yung pangalawang gera ho, 6 days lang ang itinagal. Tinalo ho ng Israel ang Arab. 6 days lang ho yun. 6 na araw lamang po yun. Tinalo ng Israel ang Arab. And 25,000 Arabs were killed. Documented po yan. Hindi po ito invento. Document po ito. Noong 1973 naman po, 18,000 Arab again were killed. Tinalo na naman ho. Pangatlong gera ho. Talagang gusto talagang tunawin ng Israel, ng mga Arab country na ito, ang Israel. No? Pero pinakikita sa kanila ng Diyos na hindi nila kaya ito sapagkat kasama nila ang Diyos. Una, pangalawang gera, tinalo ang Arab nation ng isang bansang maliit, ang Israel. 1973, 18,000 Arab were killed. Noong 2023 lamang po, bagong balita ho yan. 2023 lang, ito lang, ilang taon pa lang ang nakalipas, no? 67 naman po, 67,000 Palestinian were killed. Halo po yan, Palestinian and Arab. No? 67,000 Palestinian were killed. Bakit ba may gera sa Arab nation o Palestinian? Alam niyo ba yung kwento ni David at ni Goliath? Ang hamon ni Goliath, wag na sila mag-away ng Israel sa panahon ni King David. Sabi ni Goliath, pumili na lamang kayo ng itatapat sa akin at kami na lang ang mag-aaway, kami na lang maglalaban. Kapag napatay ko siya, alipin ko kayo, kayong mga Israel. Kapag napatay naman niya ako, alipin nyo kami mga Palestinian. At sa inyo na ang aming mga lupain. Nataranta ho ang bansang Israel, wala hong maitapat. Pero ho, sumulpot si David. Sumulpot siya, no? At inilabanan niya si Goliath at pinatay niya ito, pinugutan niya ito ng ulo. Kaya hanggang ngayon, may away po ang Palestinian at Israel kasi ho. Bloodline na ho yan sa dugo na yan. Kasi sumpaan yun eh. Kapag tinalo ko kayo, alipin nyo kami. At sa inyo na ang aming bansa, ang aming mga lupain. Tinalo ni David ang Palestinian na yan, si Goliath. Kaya hanggang ngayon po, ayaw nilang pumayag. Inaagaw pa rin nilang pilit ang Palestinian, no? Ang Palestine. Kaya ang bansa ho,
Ang Palestinian po ay Palestino na lamang ho sila noong panahon na yon, wala na silang bansa. Kasi yung bansa nila ay nakubkob na ho yan ng Israel sa pamamagitan po ni David. Okay, ulitin ko po, no? 2023, 67,000 Palestinian were killed. No, yan, nangyari. Notice po, patunay ito na kasama nila ang Diyos ng Israel. Sabi ho, kailanman hindi sila matatatalo, no? Kaya nga sa tama ang Biblia, no? If God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang makatatalo sa atin? Wala. Ikakampi mo ang Diyos eh. Yun po yun. Okay. The Israel-Hamas war causes, ito po naman, iba naman po ito, balita rin po ito, documented po ito, ano ho. Okay. The Israel-Hamas, kailan lamang po, war causes over $30 billion in property and is infrastructure losses in Gaza. Ano ho, no? Na 30 billion daw po na property, mga ari-arian at mga infrastructure, no? Okay, na nasira na mga property doon sa Gaza, nawala, naabo. Ano ho? Yun po yan. According po doon sa UN, United Nations and World Bank, yan po ay recorded po yan. Ayon po yan sa UN and World Bank. Matthew 24 verse 6, ang sabi ni Kristo ay, such thing must happen. Kailangan mangyari ito. Insisted ito ni Kristo. Kailangan maganap at mangyari ang mga labanang ito. Okay, patunay na totoo ang propesiya. Okay. Yung noon naman po, Israel, Hamas, no October 9 lang po, no? October 9. No, nagkaroon po ng siyam na haras o yung paghaharas ng Hamas sa mga Israelita doon sa Gaza. October 9 lamang po yun. Ito po yung October 9, Hamas Gaza's chief group guarantees US confirming war ended. Nagplaplano na sila na magkaroon ng kapayapaan noong October 9 lang po yan, ha. Tinatrabaho yan ngayon ng manugang ho ni Trump na sino po yun? Okay. Tapos ho yan, ano ho nangyari? Nagkaroon sila nag-meeting po yung cabinet ng Israel na magkakaroon sila ni ceasefire. Okay, tinatrabaho na nga ho yan yung biyanan ay yung manugang ho ni Trump. Okay. Ceasefire and hostage deal with Hamas. Nagkapirmahan na po sila. Pero kamakailan lang din, pumutok na naman. Sabi kaya yung kapayapaan, hindi talaga mangyayari yan. Kapag may kapayapaan, daglit darating po ang kapahamakan. So, mga kapatid, kitang-kita na ho natin na natutupad na ho ang mga kasulatan. Sa Middle Eastern War are escalating. Ito na, nagkakaroon na naman ng escalation, escalating. Okay, the sign of the end time, worldwide famine. Meron pa rin, 24 verse 17 verse 7 ng Matthew. There will be famines, plural. Ibig sabihin po, yung Matthew 24 verse 7, magkakaroon po ng worldwide famine. Okay, at nagaganap na ito ngayon. Marami na ho ang nagugutom. Okay. Sabi po sa research, each year, about 9 millions died from hunger-related causes roughly 24,600 per day. 1,025
Ano ho, ulitin ko po, no? Ah, mali ang pagkabanggit ko, sorry ho. Sabi po dito, each year, about 9 millions died from hunger-related causes. Roughly, 24,600. And sa per day niya, pumapatak ho siya ng 1,025. No? Na mga tao o mga taong nagugutom. Okay. Sa Revelation chapter 6, verse 6, sabi po diyan, I heard a voice from among the four living being. Narinig daw ni Juan, sabi niya, sa apat na sulok ng daigdig na tinitirhan ng mga tao. Ang sabi niya, isang takal na trigo ang mabibili sa isang buong araw na sweldo. Kumbaga sa atin po, kung sumisweldo ka ngayon ng per day ng 600 pesos a day, isang takal na trigo lang, isang kilong bigas lang ang mabibili niyan. Do you imagine? Hindi ko ba nagaganap na? Napakamahal ang bilhin dahil diyan po marami ang nagugutom. Then, meron pong nagaganap ngayon na Earth climate is deteriorating. Matthew 24, verse 7, ang sabi, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences, and earthquake in diverse places. Hindi ba? Kailan lang ay niyanig tayo ng magkakasunod na lindol. Kung sa Davao, sa Cebu, sa iba't ibang dako ng lugar, at may banta pa nga ng The Big One. No? Kaya, mag-isip po tayong mabuti, mga kapatid, mga magulang. Alam natin na kailangan mangyari ito at maganap. Dahil ito na ang palatandaan ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. At kung malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus sa kanyang second coming, mas napakalapit na ho ang rapture. In the twinkling of an eye, rapture na ho. Ipikit mo yung iyong mata, ganun kabilis. Aagawin tayo ng Diyos. Any moment, anytime, imminence. Yan po ang magaganap. Okay. Yung binanggit ko kanina sa inyo, yung Earth climate is deteriorating. Matthew 24 verse 7 po yun, no? Meron pong regional climate pattern attributed largely to the increased level of atmosphere carbon dioxide produced by the use of fossil fuel. Ano po ito? Ito pinatawag na global warming. Ano? Dahil nasisira na ho yung ating daigdig sa paggamit ng mga fossil, no? Fuel. Now, maintindihan natin na talagang malapit na ang bumalik ang Panginoong Hesus Kristo. So, kung may pagkakataon pa ho kayo, samantalahin na ho natin ipangaral ang salita ng Diyos. Sa pamilya, sa kaibigan, sa office mate, sa eskwelahan. Pangaral ho natin. Kasi, kawawa ho sila. Kung magigising sila sa impyerno. Kawawa ho sila. Kung di imagine, nag-e-enjoy ka sa langit, nag-e-enjoy tayo sa langit, habang sila ay magdurusa sa impyerno. Bakit sila napunta roon? Hindi sila nakarinig ng salita mula sa atin. Kapatid, samantala hinaon natin ang mangaral ng salita ng Diyos. According uli sa research, more earthquake is coming. May darating pa nga, di ba? May banta na ho. Big One. Ulitin ko po, no, sabi po sa research, no, more earthquake is coming.
Then, pagkatapos nito, tribulation na. Pagdurusa na. Magkakaroon ng papasok na ho yung new heaven and earth. Pagtapos ho yan ng tribulation. Now, ano ang application po nito? Be watchful in the news in Israel. Bantayan mo ito. At makikita mo ang mga nakaganapan na malapit nang magbalik ang Panginoong Hesus. Ito na siguro yung ating reward na lahat ng ating paghihirap sa daigdig na ito ay tatapusin na ni Kristo doon sa langit. Pagdating natin sa langit, magkakaroon po ng marriage supper of the Lamb. No? Malaking pesta ho ito sa langit. Mag-e-enjoy ho tayo ng mabuti sa langit. Magsasaya ho tayo. Pero isipin ho natin, habang nag-enjoy ka sa langit, nagdurusa ang ilang nating kamag-anak sa daigdig. Patungo sila ng impyerno. So, be watchful in the news in Israel. Pangalawa, remember the world may go hungry, but the children of God's will eat abundance. Sampu yan lang kasulat. Psalms 37 verse 25. Magkakaroon ng kagutuman, kahirapan sa daigdig na ito. Pero sabi ho lang awit, ang salita ng Diyos, hindi magugutom ang mga anak ng Diyos. Sila ay kakain ng sagana. Saganang sagada. They will eat abundance. Sabi pa ho ng ibang talata, wala ako nakita ng mga lingkod ng Diyos o mga anak ng Diyos na nagutom. Mga kapatid, salamat. No? Isang araw, magiging maayos na ho ang ating buhay sa langit. God bless at magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye-bye. Amen.